Magandang umaga po sa lahat at welcome po sa Intercede Daily. Noong May 28, 1888, isinilang ang tinaguriang the greatest American athlete na si Jim Thorpe. Taong 1950, si Jim Thorpe ay napili bilang one of the most accomplished all-around athletes in history. At ito ay nagdala ng malaking karangalan sa kanya. Pero alam niyo ba na tayong mga mananampalataya ay may mas higit na karangalan na tanggap dahil tayo ay pinili ng Diyos na maging Kanya. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light." So nagsimula ang verse 9 sa salitang but na nagpapakita na mayroong ikinukumpara ang author na sitwasyon o katayuan ng mga mananampalataya sa hindi mananampalataya. Kung babalikan natin ang mga naunang talata, makikita natin na binigyan din ni Peter ang kalagayan ng mga taong walang relasyon kay Kristo at si Kristo ay naging stumbling block sa kanila sa halip na maging pagpapala. Kaya ganito ang naging argument ni Apostle Peter. Sabi niya, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation." Kaya gumamit si Peter ng mga salita to describe God's special relationship with Israel. Katulad ng bansang Israel, tayo mga mananampalataya ngayon, the church, are also a chosen race. So in 1 Peter chapter 2 verse 9, Peter makes a remarkable statement that you are a royal priesthood. So in order to understand kung ano yung nais iparating na mensahe ni Peter, we should understand na tayo mga mananampalataya ngayon ay tinatawag ding royal priesthood. At mas makatutulong kung malalaman natin kung sino yung audience ni Peter. Sabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 1, sa unang sulat ni Peter, tinawag niya ang mga mananampalataya na aliens because they were residing in Gentile lands. Tinawag niya rin itong aliens and strangers and encouraged them to keep your behavior excellent among the Gentiles sa 1 Peter chapter 2 verse 12. So it is evident na ang kinakausap ni Peter ay mga Jewish Christian, mga Hudyo, mga lahing Hudyo. And after explaining to his readers that Jesus was the prophesied stone of stumbling and the rock of offense, Peter reminds his Jewish readers that they are a chosen generation or ethnicity, they are a royal priesthood, they are a holy nation, and they are a people for God's own possession. Diyan sa verse 9. So hindi katulad ng Israel, bagamat hindi tayo lahing Hudyo, yung kulay natin, yung country of origin, pero we are a spiritual race in the sense that in Christ, we share a single spiritual Father. So in that same meaning, we are a holy nation, a specific group of people called out and set apart, yung word na hagios, from all other nations based sa Romans chapter 9. Ang tanong dito, how should we respond as God's chosen ones? Paano ba tayo dapat tumugon? Number 1, we must live a life of worshiping Him. So ang tanong, papaano? So unang-una yung ating panalangin, yung prayer. Christians together are a royal priesthood. Ang mga Israelita bilang isang piniling lahi ng Diyos ay binigyan ng tungkulin na maging mediators between God and the rest of the nation. Nasa kanila ang mga pari na itinilaga ng Diyos na mamagitan sa Diyos at sa mga tao. But in and through Christ the King, all believers are priests with direct access to our Father. So yun ang maganda, Nagkaroon tayo ng direktang access sa ating Panginoong Diyos. Hindi natin kailangan ng kahit ano o kahit sinong mediator. Ito sana yung mag-motivate sa atin na patuloy na lumapit na manalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaya mahalaga itong ginagawa nating Intercede Daily araw-araw na tayo ay merong corporate prayer every morning, para ipanalangin ng mga kapatid natin para mamagitan tayo sa ibang tao. Pangalawa, hindi lang prayer kundi yung holy living. So finally, God has formed this nation, this race, this priesthood to take possession of us. We are His people in a very real way. He has taken ownership of us. We belong to Him. So ibig sabihin, tayo ay dapat mamuhay para sa Kanya lamang.
Pinili at ibinukod tayo ng Diyos para sa Kanya. Kaya bilang tugon sa ginawa ng Diyos sa atin, sambahin natin siya sa pamamagitan ng buhay na kaaya-aya sa Kanya. So yun yung tanong, no? How should we respond as God's chosen ones? Pangalawa, we must declare His excellence. Sa verse 9b, sabi rito, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ang tanong, bakit? Una, He has made us to declare His praises. Declaring God's greatness is one reason for our very existence. Kaya sa tuwing pinapupurihan natin siya, sa tuwing inihahayag natin yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kamanghamanghang gawa, ibig sabihin nagagampanan natin ang layunin kung bakit tayo pinili ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi nga dyan sa Tagalog, di ba, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. So yun po yung ating layunin kung bakit tayo pinili ng Diyos. He has called us out of darkness, of a meaningless life, and an eternity apart from Him, and into His wonderful, marvelous light. Because we belong to Him, we belong in His light. No? Ganon kabuti ang Diyos sa atin. Mula sa kadiliman, dinampot tayo, hinanpik tayo ng Panginoon, inilagay tayo sa Kanyang pamilya, sa Kanyang tinatawag ditong wonderful and marvelous light. So, balik po tayo sa istorya ni Jim Thorpe. Alam niyo ba na ang kasikatan at pagiging tanyag ni Jim ay binalot ng isang kontrobersyal? Si Jim ay maraming napanalo ng gold medal sa 1912 Olympic, ngunit ang lahat ng ito ay binawi after 6 months matapos mapatunayan na si Jim ay may ginawang violation sa Olympic rules. Isang pagkakamali na sumira sa karangalan na dapat ay maipagmamalaki niya bilang isang magaling na atleta. Ganon din po sa atin ngayon. Nawa bilang mga makasalanang pinili ng Diyos, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang at pag-aari ng Diyos, sikapin natin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sikapin natin na makita ng ibang tao na ang ating buhay ay nagpapahayag ng kadakilaan ng ating Panginoon. So magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa ginawang pagliligtas sa atin ni Kristo. Siya ay nagpakababa at namuhay ng katulad natin, ngunit hindi nagkasala. Siya ang sumalo ng puot ng Diyos na dapat ay para sa atin, upang tayo na mga pinili ng Diyos ay makaranas ng buhay na walang hanggan. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ang matibay nating pag-asa na tayo mga pinili ng Diyos ay muling mabubuhay at makakasama niya sa panghabang panahon. Kaya bilang mga pinili ng Diyos, tayo ay mamuhay na sumasamba sa Kanya at patuloy na nagpapahayag ng Kanyang kadakilaan, dahil ito ang dahilan kung bakit tayo pinili ng Diyos na maging Kanya. So tayo po ay manalangin. Aming dakila at makapangyarihang Diyos, kami po ay lumalapit ng may pasasalamat sa mga oras na ito dahil sa inyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyong biyaya, sa inyong pag-ibig na ipinaranas sa amin, na kami ngayon ay malayang nakakalapit sa inyo dahil sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo sa krus. Aming Ama, dalangin po namin na kami po ay tulungan na makapamuhay ayon sa inyong kalooban sa tulong po ng Banal na Espiritu na siyang nananahan sa amin. Dalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang bawat pamilya, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng maayos na relasyon sa isa't isa. Ang mga magulang ay magpakita ng maganda at tamang halimbawa sa kanilang mga anak kung papaanong mamuhay bilang isang mananampalataya. Nang sa ganon ay magkaroon ng tamang modelo o susundan ang mga kabataang ito. Aming Diyos, batid niyo po ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Maaaring may dumarana sa amin ng kakapusan sa pananalapi, o ang ilan sa amin ay may dinadaing nakaramdaman, mga relasyong dapat maisaayos, o humaharap sa mga mabibigat na pagsubok sa buhay. Panginoon, katagpuin niyo nga po ang bawat isa sa amin at turuan kaming patuloy na magtiwala sa inyo, dahil Panginoong Diyos, alam po namin na hindi niyo po kami iiwan, hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon. Kaya't maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
Amen. Purihin po ang ating Panginoong Diyos at magandang umaga po sa lahat.